araw ng suspendido. Pero posibleng patawan pa ng maximum na parusang dismissal ang ama ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Lumalabas sa investigasyon na naiwan niya ang mga baril niya sa sasakyan na naghatid sa shooter, kaya ito nakuha. Pero paano ito nakalusot? Sa campus security. Nakatutok si June Veneracion. Isa sa mga tanong sa malagim na pamamaril ng isang 14 anyos na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Paano niya naipasok ang ginamit ng mga baril, gayong may security inspection papasok ng eskwelahan? Lumalabas na ang ginagawang security inspection sa pedestrian gate lamang para sa naglalakad papasok. Pero nakasasakyan pumasok ang batang shooter, kaya di dumaan sa inspeksyon. So they have to review and they have to reformat their security measures. Sa investigasyon ng pulisya, inihatid siya papasok ng driver ng kanyang amang Customs Police Chief sa Port of Zamboanga. Naiwan daw ng ama ang kanyang mga baril sa loob ng sasakyan at pagbaba ng bata sa basement ng eskwelahan, dala na niya ang mga ito. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Isa sa mga baril na ginamit ng minor de edad sa pamamaril, issued ng custom sa kanyang ama. Ang isa pang baril, personal na armas naman ito. Umiiyak at humingi umano ng pasensya ang ama ng shooter nang makausap ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Obvious naman na pabayaan niya yung baril niya. So titingnan natin kung ano yung maximum na pupwede. Kasi gross neglect talaga yan eh. Ang maximum doon, dismissible offense talaga yan. Base sa investigasyon ng PNP, hindi raw bababa sa 7 bala ang ipinutok ng shooter gamit ang .40 caliber at 9mm pistol ng kanyang ama. Ang pamamaril, tumagal lang daw ng 2 minuto. Ang grade 10 student na nasawi, 15 anyos lamang. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung sadya siyang tinarget o nagkataon lang. May isa pang estudyanteng nadaplisan ng bala. Nagbaril naman sa sarili ang shooter. We're looking into the friends, we're looking into family, we're looking into his habits. And we're looking at the physical evidence like the firearms, paano ginamit. Ayon sa mga otoridad, may mga indikasyong na-impluensyahan ang junior high school shooter ng online gaming platform na Roblox. Sa mga chat group umano ng platform, nangyayari ang mga pagpaplano ng karahasan. Parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. So, we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito. Nakikipag-coordinate na ang PNP sa mga social media platform para i-take down ang mga video at litratong may kaugnayan sa pamamaril para hindi na kumalat pa. Umapila rin ang DILU sa Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner kapag nagamit ng iba ang kanilang baril sa krimen. Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.